Madaling araw pa lamang ay gising na ang buong bahay. Sa maliit na sala na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, nagkalat ang ilang bag na halatang pinaghirapan bago mapuno. Ang bawat tiklop ng damit ay sinamahan ng buntong hininga, hindi dahil sa bigat ng laman, kundi dahil sa bigat ng maiiwan. Tahimik si Rogelio, ang ama ng pamilya. Nakaupo siya sa bangkong kahoy, malapit sa pintuan, hawak ang lumang relong ibinigay ng kanyang ama bago ito pumanaw. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang oras na para bang gusto niyang pigilan ang bawat minutong lumilipas. Sa kabilang sulok ng sala, abala si Lourdes ang kanyang asawa sa pag-aayos ng baon, tinapay na binalot sa lumang papel at kaunting ulam na pilit nilang pinagkasya. May 4 silang anak. Si Maribel, ang panganay na 18, si Daniel, 16, si Rina, 13, at ang bunso na si Paulo, 8. Nakatayo silang magkakatabi, magkakaiba ang reaksyon sa mangyayaring pag-alis. Si Maribel ay pilit matatag pero nanginginig ang mga kamay habang inaayos ang kwintas na bigay ng ama. Si Daniel ay nakayuko, tila may galit na hindi mailabas. Si Rina ay tahimik na umiiyak habang si Paulo ay walang kamalay-malay sa lalim ng kahulugan ng araw na iyon. Para sa kanya, ang pag-alis ng ama ay tila isang mahabang biyahe lamang. Sandali lang to, mahinang sabi ni Rogelio, na tila ba inuulit hindi lang sa pamilya kundi pati sa sarili. Mag-iipon ako, babawi ako, hindi na kayo maghihirap. Tumango si Lourdes pero hindi niya magawang tumingin sa mata ng asawa. Sanay na siya sa mga pangako, hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa kawalan ng kasiguruhan. Alam niyang hindi sapat ang pangarap kapag ang kahirapan ay araw-araw na humahawak sa kanilang lalamunan. Lumapit si Rogelio sa bawat anak. Kay Maribel, mahigpit na yakap at isang halik sa noo. Ikaw ang magiging sandigan ni nanay, sabi niya. Kay Daniel, isang tapik sa balikat. Maging matatag ka. Kay Rina, isang haplos sa buhok. Makinig ka sa ate mo. Kay Paulo, binuhat niya ito at niyakap ng matagal. Bibilhan kita ng laruan pagbalik ko. Sa paliparan, mas naging mabigat ang hangin. Ang liwanag ng umaga ay tila hindi sapat para pawiin ang dilim sa dibdib ni Lourdes. Habang papalayo si Rogelio, paulit-ulit siyang lumingon, parang may gustong balikan. Isang yakap pa, isang pangako pa, isang paalam na mas malinaw. Maghihintay kami, bulong ni Lourdes, kahit hindi niya alam kung gaano katagal. Pag-uwi nila sa bahay, tila may nawalang bahagi ng mga dingding. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang ingay. Sa unang gabi na wala si Rogelio, naglatag si Lourdes ng hapunan, mas payak kaysa dati. Tahimik silang kumain, walang kwento, walang tawanan. Tanging ang tunog ng kutsara sa pinggan at ang mahihinang buntong hininga ang pumupuno sa hapag. Lumipas ang mga linggo at dumating ang unang padala. Maliit lamang pero sapat para magbigay ng pag-asa. Nagsimulang maniwala si Lourdes na tama ang desisyon. Nagsikap si Maribel sa pag-aaral at pagtulong sa bahay. Si Daniel ay nagtrabaho tuwing bakasyon. Si Rina ay mas naging masunurin. Si Paulo ay araw-araw nagtatanong kung kailan uuwi ang ama. Ngunit kasabay ng paglipas ng mga buwan, unti-unting naging bihira ang tawag. Ang dating lingguhang kamustahan ay naging buwanan. Ang mga padala ay hindi na kasing dalas. Kapag tumatawag si Lourdes, madalas ay walang sumasagot o kaya'y maikli at pagod ang tinig ni Rogelio. Marami lang trabaho, palagi niyang paliwanag. Pinaniwalaan iyon ni Lourdes dahil iyon ang gusto niyang paniwalaan. Sa bawat gabi na mag-isa siyang nagdarasal, hinihiling niyang manatiling buo ang kanilang pamilya kahit magkakalayo. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng mundo, may unti-unting nabubuong distansya na hindi kayang sukatin ng oras o pera. Isang distansyang magsisimula sa katahimikan, lalalim sa kawalan ng sagot, at sa huli magdadala ng sugat na hindi basta-basta maghihilom. At sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, si Lourdes ay nakaupo sa tabi ng bintana, tanaw ang madilim na kalsada. Hawak niya ang isang lumang litrato ng kanilang pamilya,
kumpleto, magkakayakap, puno ng pag-asa. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling gabing buo pa ang kanyang paniniwala sa pangakong iniwan sa paliparan. Lumipas ang unang taon na parang mahabang paghinga, mahaba, mabigat at puno ng pag-aantay. Sa maliit na bahay ni na Lourdes, ang oras ay tila nag-iba ng galaw. Ang mga umaga ay nagsisimula ng mas maaga at nagtatapos ng mas huli, ngunit ang kita ay hindi sumasabay sa pagod. Natuto si Lourdes na magbilang ng barya bago magbilang ng oras. Si Maribel ang unang nagbago. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Ang dating masiglang dalaga ay naging tahimik na tagapag-ingat ng bahay. Sa umaga, pumapasok siya sa eskwela. Sa hapon, naglalaba sa kapitbahay. Sa gabi, nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw. Natutunan niyang itago ang pagod sa likod ng isang mahinahong ngiti, lalo na kapag kaharap ang mga kapatid. Si Daniel, sa kabilang banda, ay hindi marunong magtago ng nararamdaman. Ang kanyang katahimikan ay may kasamang galit na unti-unting namumuo. Kapag nababanggit ang pangalan ng ama, sumisikip ang kanyang panga. Hindi siya nagtatanong kung kailan uuwi si Rogelio. Para sa kanya, ang tanong ay parang paghingi ng sagot na matagal nang ipinagkait. Si Rina ay naging mas sensitibo sa bawat pagbabago. Ang dati niyang masayahing tawa ay napalitan ng maingat na kilos. Natuto siyang magbantay ng bunso at magluto ng simpleng ulam. Sa gabi, madalas siyang magising at tahimik na magdadasal, hindi para sa sarili, kundi para sa katahimikan ng bahay. Si Paulo ang tanging nanatiling inosente. Araw-araw, binibilang niya ang mga araw sa kalendaryo, minamarkahan ang bawat linggong lumilipas. Sa kanyang isip, ang pag-uwi ng ama ay tiyak, parang pista na may takdang petsa. Kapag tinatanong niya si Lourdes, palagi siyang sinasagot ng parehong pangungusap. Malapit na anak. Sa mga panahong iyon, ang mga tawag ni Rogelio ay naging bihira. Kapag tumatawag man, laging may pagmamadali sa boses. May mga salitang hindi na nabibigkas, may mga tanong na hindi na tinatanong. Kapag sinasabi ni Lourdes ang tungkol sa bayarin, sa matrikula, sa bigas na nauubos, palaging may kasunod na katahimikan sa linya. Padadala ako sa susunod, sabi ni Rogelio minsan, na parang nakasanayang sagot. Ngunit ang susunod ay laging nauurong. Isang hapon, habang naglalaba si Lourdes sa likod ng bahay, may dumating na sulat. Hindi ito sobre ng padala, kundi simpleng liham. Walang padala, walang kasamang resibo. Maingat niyang binuksan, umaasang may paliwanag, may balita, may kahit anong makakapagpatibay ng loob. Maikli ang sulat. Walang petsa, walang detalye. Kamusta raw ang mga bata? Pasensya na raw kung bihira ang tawag. Marami raw trabaho. Walang mahal kita, walang miss ko kayo. Tinupi ni Lourdes ang sulat at ipinasok sa bulsa ng kanyang saya. Hindi niya ipinakita sa mga anak. Ayaw niyang makita nila ang unti-unting paglayo ng mga salita ng ama, ang pagkawala ng init sa bawat pangungusap. Sa gabing iyon, dumating si Maribel na mas tahimik kaysa karaniwan. Hindi niya agad sinabi, ngunit napansin ni Lourdes ang namumulang mata at mabagal na kilos. Nang maghapunan na, saka lamang nagsalita ang panganay. Nanay, maingat niyang simula. Baka pwede po akong tumigil muna sa pag-aaral. Tumigil ang kutsara ni Lourdes sa ere. Ang mga salitang iyon ay parang tinik na tumusok sa kanyang dibdib. Hindi, agad niyang sagot, mas mabilis kaysa sa kanyang iniisip. Mag-aaral ka. Nanay, kaya ko naman magtrabaho. Hindi, ulit ni Lourdes, ngayon ay mas mariin. Hindi tayo aalis sa pangarap dahil lang mahirap. Tahimik na yumuko si Maribel. Naiintindihan niya, ngunit hindi nawawala ang bigat sa dibdib. Sa gabing iyon, nagdasal si Lourdes ng mas matagal. Hindi niya alam kung paano ipagpapatuloy ang laban nang hindi nadudurog ang kinabukasan ng mga anak. Makalipas ang ilang linggo, may narinig si Lourdes sa kapitbahay. Mga bulong na nagmumula sa kapwa may asawa ring nag-abroad.
May mga kwentong tungkol sa mga lalaking nagbabago, sa mga pamilyang napapalitan, sa mga pangakong nalilimutan. Sinikap niyang isara ang tainga. Ayaw niyang maghinala. Ayaw niyang sirain ang natitirang tiwala. Ngunit sa bawat gabing wala ang tawag ni Rogelio, sa bawat padalang hindi dumarating, ang mga anino ng duda ay dumarami. Unti-unti pumapasok ang tanong na matagal niyang iniiwasan. May iba na ba? Isang gabi, nagising si Lourdes sa tunog ng ulan. Lumapit siya sa bintana at minasdan ang madilim na kalsada. Sa labas, tahimik ang mundo. Sa loob, magulo ang kanyang isipan. Inalala niya ang pangako sa paliparan. Ang mga salitang binitiwan ng buong paniniwala. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang mga aninong dumadalaw sa gabi. Naroroon, ngunit hindi mahawakan. At sa katahimikan ng gabing iyon, unang beses niyang inamin sa sarili ang takot na matagal niyang tinatabunan. Baka ang kahirapan na kanilang kinakaharap ay hindi lamang bunga ng kakulangan ng pera, kundi ng unti-unting pagkawala ng isang ama. Dumating ang 2 taon na may kasamang pagod na hindi na kayang itago ng ngiti. Ang bahay ni na Lourdes ay tila mas lumiit, hindi dahil sa nagbago ang mga dingding, kundi dahil sa bigat ng mga problemang pumasok at hindi na lumabas. Ang bawat sulok ay may bakas ng pagtitipid, ang bawat araw ay may kasamang tanong kung saan kukuha ng susunod na kakainin. Si Lourdes ay natutong magbenta ng kakanin tuwing umaga. Maaga siyang gumigising, nagluluto sa dilim, at umaasang may bibili bago pa man mag-init ang araw. Sa tanghali, naglalaba siya sa kapitbahay. Sa gabi, nag-aayos ng damit ng mga bata at nagbibilang ng kaunting ipon na madalas ay kulang pa rin. Si Maribel ay tuluyan ng nagdesisyon na magtrabaho ng part-time, kahit tutol si Lourdes. Nagiging mas madalas ang kanilang pagtatalo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na pareho nilang dinadala. Si Daniel ay lalong naging mailap. Mas pinipili niyang magtagal sa labas, tumulong sa mga kargahan sa palengke, at umuwi ng pagod at tahimik. Si Rina ay nagsimulang makaramdam ng hiya sa paaralan. Kapag tinatanong siya ng mga kaklase tungkol sa ama, palagi siyang may handang sagot, laging abala, laging malayo. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang unti-unting pagkasira ng imahe ng isang pamilyang dati niyang ipinagmamalaki. Isang hapon, habang nagtitinda si Lourdes sa harap ng bahay, may dumaan na dating kakilala, si Alma, asawa ng isang lalaking kasabay ding nag-abroad ni Rogelio. Hindi planado ang kanilang pagkikita, ngunit hindi rin ito naiwasan. "Kumusta?" bungad ni Alma, may halong pag-aalinlangan sa boses. "Ganito pa rin," sagot ni Lourdes, pilit na magaan. "Ikaw?" Nagkibit balikat si Alma. "Ayos lang, kahit paano." May sandaling katahimikan. Pareho nilang alam na may mga tanong na gustong lumabas, pero walang gustong magsimula. Sa huli, si Alma ang unang bumitaw sa bigat. May narinig lang ako," maingat niyang sabi. "Tungkol kay Rogelio." Nanlamig ang mga kamay ni Lourdes. "Anong narinig mo?" Hindi agad sumagot si Alma. Tumingin muna siya sa paligid na para bang hinahanap ang lakas ng loob. Sabi nila, may kasama raw siya doon, babae. Parang huminto ang oras. Ang mga tunog sa paligid, ang mga batang naglalaro, ang mga sasakyang dumaraan, ay tila lumayo. Naiwan si Lourdes sa gitna ng isang balitang walang mukha, walang pangalan, pero may bigat na kayang durugin ang dibdib. "Hindi ko alam kung totoo," mabilis na dagdag ni Alma. "Baka tsismis lang." Tumango si Lourdes. "Oo, baka tsismis lang." Ngunit alam nilang pareho na ang mga tsismis ay madalas nagsisimula sa mga katotohanang ayaw tanggapin. Nang umalis si Alma, nanatiling nakaupo si Lourdes. Hindi siya umiyak, hindi rin siya nagsalita. Parang may pader na biglang tumayo sa loob ng kanyang isipan. Isang pader na pumipigil sa kanya na tuluyang gumuho. Sa gabing iyon, dumating ang tawag ni Rogelio. Bihira na iyon, kaya agad sinagot ni Lourdes.
Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit may kakaibang layo. Kumusta kayo? Tanong ni Rogelio. Maayos lang, sagot ni Lourdes. Saglit siyang huminga ng malalim. Ikaw, kumusta ka? Pagod, maikling sagot. May sandaling katahimikan. Gusto niyang itanong ang tungkol sa balita, sa babaeng sinasabi, sa katotohanan. Ngunit natakot siya sa maaaring maging sagot. Kailan ka uuwi? Sa halip ay iyon ang kanyang tinanong. Hindi agad sumagot si Rogelio. Hindi ko pa alam, wika niya sa huli. Marami pa akong kailangang ayusin dito. May iba ka na ba? Biglang lumabas ang tanong. Halos pabulong. Tumahimik ang linya. Ang katahimikang iyon ang pinakamalakas na sagot na natanggap ni Lourdes sa buong buhay niya. Lourdes, sabi ni Rogelio matapos ang ilang segundo, huwag na muna nating pag-usapan yan. Napatigil si Lourdes, hindi siya umiyak. Sa halip, may malamig na kirot na dumaloy sa kanyang dibdib. Isang kirot na mas masakit kaysa sa anumang sigaw. May mga bata tayo, mahina niyang sabi. Alam ko, sagot ni Rogelio. Padadala ako kapag nakaluwag. Pagkatapos ng tawag, naupo si Lourdes sa sahig. Hindi siya umiyak agad. Pinagmasdan niya ang dingding, ang mga bitak na parang mga lamat sa kanyang paniniwala. Sa wakas nang makatulog na ang mga bata, saka lamang tumulo ang luha. Tahimik, walang hikbi, parang ulan na walang kulog. Kinabukasan, napansin ni Maribel ang pamumula ng mata ng ina, ngunit hindi siya nagtanong. Natutunan na rin nilang lahat na may mga bagay na mas mabigat kapag binibigkas. Sa loob ng bahay na iyon, nagsimulang manirahan ng isang bagong katotohanan. Hindi pa malinaw, hindi pa buo, ngunit sapat na para baguhin ang lahat. Ang balitang walang mukha ay nagkaroon ng anino sa bawat sulok. At kahit walang tahasang pag-amin, alam ng bawat isa na ang pamilyang sinubok ng kahirapan ay haharap na sa mas mabigat na pagsubok. Ang pagkawala ng isang ama na buhay pa, ngunit unti-unti nang lumalayo. Hindi na sorpresa ang pagdaan ng mga araw na walang balita mula kay Rogelio. Ang dating kinatatakutan ni Lourdes ay naging bahagi na lamang ng kanilang araw-araw na pamumuhay. May mga linggong walang tawag, walang mensahe, at lalong walang padala. Sa bawat paglipas ng petsa ng bayarin, mas lumilinaw ang isang katotohanang pilit niyang iniiwasan. Sila na lamang ang magtataguyod sa kanilang sarili. Nagsanla si Lourdes ng huling alahas na minana pa niya sa kanyang ina. Maliit ang halagang nakuha, ngunit sapat upang bayaran ang kuryente at makabili ng bigas. Sa kanyang pag-uwi, mabigat ang hakbang niya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na unti-unti niyang ibinibigay ang mga huling alaala ng isang buhay na mas maayos noon. Si Maribel ay tuluyan ng tumigil sa pag-aaral. Hindi na ito naging usapan, isang desisyong pareho nilang alam na darating kahit gaano pa nila ito ipagpaliban. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na karinderya sa bayan. Doon niya natutunang ngumiti sa mga estranghero habang itinatago ang sariling pangarap. Tuwing gabi, tahimik siyang umuuwi, pagod ang katawan, ngunit mas pagod ang isip. Si Daniel ay napabarkada sa mga kabataang katulad niya, mga anak ng mga amang nag-abroad at hindi na bumalik. May mga gabing umuuwi siyang amoy usok at pagod, at may mga gabing hindi umuuwi sa oras. Kapag pinagsasabihan ni Lourdes, palagi niyang isinasagot ang parehong pangungusap. Ano pa bang silbi ng magalit? Si Rina ay naging mas seryoso sa pag-aaral. Sa kanya umusbong ang tahimik na pangarap na balang araw ay maging guro. Isang pangarap na lihim niyang hinahawakan dahil natatakot siyang mabigo tulad ng ate niya. Si Paulo naman ay nagsimulang magbago. Hindi na siya madalas magtanong tungkol sa ama. Sa halip, madalas siyang magkulong sa sulok, naglalaro mag-isa, parang natutong huwag umasa. Isang umaga, dumating ang sulat mula sa bangko. Paalala sa hindi nabayarang utang na kinuha nila noong unang taon ng pag-alis ni Rogelio. Binasa iyon ni Lourdes ng paulit-ulit, umaasang may magbabago sa bawat pagbasa.
Ngunit ang mga salita ay nanatiling pareho. May utang na kailangang bayaran at may takdang araw na papalapit. Tinawagan niya si Rogelio. Ilang ulit bago may sumagot. Kailangan namin ng tulong, diretsong sabi ni Lourdes. May utang tayo, hindi ko na kaya. Tahimik ang linya. Sa huli, nagsalita si Rogelio, ngunit ang tinig ay malamig at malayo. Gagawan ko ng paraan. Matagal na yang sinasabi mo, sagot ni Lourdes. Ngayon ay hindi na kayang pigilan ang panginginig sa boses. May mga anak ka rito. May buntong hininga sa kabilang linya. Lourdes, hindi madali ang lahat dito. Hindi rin madali dito, sagot niya. Pero nandito ako. Hindi na sumagot si Rogelio. Naputol ang tawag, hindi dahil sa signal, kundi dahil may mga salitang ayaw nang ipagpatuloy. Sa mga sumunod na araw, nagkasakit si Lourdes. Hindi siya nagpa-check up. Mas inuna niya ang pagkain ng mga bata. Kahit nilalagnat, patuloy siyang nagtatrabaho. Hindi siya maaaring huminto. Walang sasalo kapag siya ay bumigay. Isang gabi, nadatnan siya ni Maribel na nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang ulo, namumutla. Doon lamang napagtanto ng panganay ang bigat na pasan ng kanyang ina. Tahimik siyang umupo sa tabi nito at hinawakan ng kamay. Nanay, mahina niyang sabi, kaya ko po ito, hindi ka nag-iisa. Napatingin si Lourdes sa anak. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may luha sa kanyang mga mata na hindi lamang lungkot ang laman, kundi pasasalamat. Ngunit kasabay noon, may kirot, ang kirot ng isang inang napilitang ipasa ang bigat sa balikat ng sariling anak. Sa labas, tahimik ang gabi. Sa loob ng bahay, may isang pamilyang pilit na humahawak sa isa't isa. Kahit paunti-unti nang nawawala ang kamay na dapat sana'y kasama nila sa paghawak. Ang mga araw na walang padala ay hindi lamang tungkol sa kakulangan ng pera. Ito ay mga araw ng pagkatuto, kung paano mabuhay ng kulang, kung paano magmahal kahit may sugat, at kung paano tumayo kahit paunti-unting nawawala ang inaasahang babalikan. At sa bawat umagang nagigising sila, mas malinaw na ang katotohanan. Ang kahirapan ay hindi na lamang pansamantala. Ito ay naging bahagi ng kanilang kwento. Isang bahagi na haharapin nila ng magkakasama. Kahit may isang taong piniling manatiling malayo. Dumating ang balita sa paraang hindi inaasahan, hindi sa tawag, hindi sa sulat, kundi sa isang larawan. Isang hapon, habang naglalaba si Maribel sa likod ng karinderya, may inilapit ang isa sa mga kasamahang may hawak na cellphone. Hindi ito pakikialam, kundi tila pag-aalinlangan kung dapat bang ipakita. Maribel, maingat na sabi ng babae, ikaw ba to, asawa ni Rogelio? Napatigil si Maribel, tatay ko po. Ipinakita sa kanya ang litrato. Isang lalaking pamilyar ang mukha, si Rogelio, nakangiti, may katabing babae. Ang kamay ng lalaki ay nakapatong sa balikat ng babae at sa likod nila ay may palamuting malinaw na nagpapahiwatig ng isang pagtitipon. Walang paliwanag ang larawan, ngunit sapat ang kilos, sapat ang lapit, sapat ang ngiti. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ni Maribel. Hindi siya nagsalita. Tahimik niyang ibinalik ang cellphone at nagpatuloy sa paglalaba kahit nanginginig ang mga kamay. Hindi niya alam kung paano uuwi o kung paano sasabihin sa ina ang nakita. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Lourdes na abala sa paghahanda ng hapunan. Saglit siyang nag-atubili, ayaw niyang maging siya ang magdadala ng sakit. Ngunit alam niyang mas masakit ang patuloy na pagbulag-bulagan. Inabot niya ang cellphone ng kasamahan na ipinahiram lamang sa kanya kay Lourdes. Nanay, mahinang sabi niya, may gusto po akong ipakita. Tahimik na tiningnan ni Lourdes ang larawan. Hindi siya agad umiyak. Tinitigan niya ito ng matagal, para bang sinusuri kung totoo, kung panaginip, kung maling tingin lamang. Ngunit ang mga detalye ay malinaw, ang ngiting kilala niya, ang kilos na dati para lamang sa kanya. May asawa na siya, bulong ni Lourdes sa sarili, halos hindi marinig. Hindi na nagtanong ang mga bata, hindi na kailangan.
Ang katahimikan sa bahay ay nagsalita para sa lahat. Si Daniel ay umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam. Si Rina ay pumasok sa kwarto at tahimik na umiyak. Si Paolo ay lumapit sa ina at mahigpit na yumakap, na parang nararamdaman niyang may nawalang hindi niya lubos maintindihan. Kinagabihan, tinawagan ni Lourdes si Rogelio. Hindi siya galit, hindi siya umiiyak. Ang tinig niya ay pagod, pagod na sa paghihintay, pagod na sa pag-asa. May nakita akong larawan, diretsong sabi niya. Totoo ba? Tahimik ang linya. Wala nang paligoy-ligoy. Oo, sagot ni Rogelio sa huli. Nagpakasal ako. Isang iglap, bumagsak ang lahat ng natitirang inaasahan. Ang salitang iyon, nagpakasal, ay parang pako na tuluyang ipinukpok sa kabaong ng kanilang pamilya. May mga anak ka, mahinang sabi ni Lourdes. May asawa ka rito. Alam ko, sagot ni Rogelio. Pero, nagbago na ang lahat. Hindi na siya nagtanong ng bakit. Hindi na niya hinanap ang paliwanag. Ang katotohanan ay malinaw at masakit. Ang mga taon ng paghihintay ay nauwi sa isang desisyong hindi siya kasama. Paano kami? Tanong niya. Ipapadala ko ang kaya ko, sagot ni Rogelio. Pero hindi ko na kayang bumalik. Pagkatapos ng tawag, umupo si Lourdes sa sahig, tulad ng ginawa niya noong una niyang naramdaman ang paglayo ng asawa. Ngunit ngayon, walang luha. May kirot? Oo. Ngunit may kasamang malinaw na pag-unawa. Tapos na ang isang yugto ng kanyang buhay. Kinabukasan, tinipon niya ang mga anak. Walang sigaw, walang sumbat. Hindi na babalik ang tatay ninyo, diretsong sabi niya. May iba na siyang pamilya. Tahimik ang mga bata. Ang bawat isa ay may sariling paraan ng pagtanggap. Si Maribel ay tumango, parang matagal na niyang alam. Si Daniel ay nagnitngit ang panga, pilit pinipigilan ang galit. Si Rina ay umiyak, hindi dahil sa sorpresa, kundi dahil sa kumpirmasyon ng kinatatakutan. Si Paolo ay tumingin sa ina at nagtanong, hindi na ba talaga? Hinawakan ni Lourdes ang kamay ng bunso. Hindi na, anak. Sa araw na iyon, tuluyang nagbago ang kahulugan ng kanilang pamilya. Wala na ang inaasahang pagbabalik. Wala na ang pangakong iniwan sa paliparan. Ang natira na lamang ay sila, isang inang sugatan at 4 na anak na kailangang matutong mabuhay ng walang ama. Ang katotohanang hindi na maiiwasan ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagkawala ng direksyon at sa pagsisimula ng isang bagong landas na mas mahirap ngunit mas totoo. Matapos ang pag-amin ni Rogelio, ang bahay ay hindi na muling bumalik sa dating katahimikan. Iba na ang katahimikan ngayon. Hindi na ito puno ng pag-asa, kundi ng pagtanggap. Ang bawat galaw ay mas mabagal, mas maingat, parang lahat ay takot makabasag ng kung anumang buo pang natitira. Si Lourdes ay nagising isang umaga na may malinaw na pasya. Hindi na siya hihingi, hindi na siya mag-aantay. Ang mga salitang ipapadala ko ang kaya ko ay wala ng bigat. Ang hinaharap ng kanyang mga anak ay hindi na niya iaasa sa isang taong piniling iwan sila. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na panaderya sa bayan. Maaga siyang umaalis, madalas ay hindi pa sumisikat ang araw. Umuuwi siyang may bahagyang amoy ng harina sa damit at pagod sa mga mata, ngunit may kakaibang tibay sa kilos. Unti-unti, ang pagod ay napalitan ng determination. Si Maribel ay naging sandigan ng bahay. Siya ang nag-aasikaso sa mga kapatid kapag wala ang ina. Sa bawat sahod na tinatanggap niya sa karinderya, maingat siyang nagtatabi, kahit kaunti, para sa kinabukasan. May mga gabing umiiyak siya ng mag-isa, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa pangarap na iniwan. Ngunit kinaumagahan, muli siyang babangon, dala ang responsibilidad na hindi niya kailanman hiniling. Si Daniel ang pinakamahirap basahin. Ang galit sa ama ay hindi humupa. Sa halip, ito ay naging tahimik na apoy. May mga araw na hindi siya pumapasok sa eskwela. Sa halip, nagtatrabaho siya sa talyer, nagbubuhat ng mabibigat na piyesa,
Inilalabas ang lakas sa bawat paghampas ng martilyo. Kapag pinagsasabihan ni Lourdes, madalas ay tumatanggi siya, hindi sa utos, kundi sa usapan. Wala na siyang pakialam sa atin. Minsan niyang sabi, malamig ang boses. Bakit pa ako magpapakahirap para sa kanya? Hindi agad sumagot si Lourdes. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ng anak. Hindi para sa kanya, mahinahon niyang sagot. Para sa sarili mo. Si Rina ay tahimik na nagmamasid. Siya ang pinaka nakakaintindi sa lahat ng pagbabago. Sa kanya umusbong ang isang kakaibang lakas, ang kakayahang makinig, maghintay, at magtiis. Tuwing gabi, siya ang nagbabasa kay Paulo ng kwento. Sinusubukang punuin ang kakulangan ng isang ama sa pamamagitan ng presensya ng isang ate. Si Paulo, kahit bata pa, ay nagsimulang magtanong ng mga tanong na walang madaling sagot. May kasalanan ba kami? Minsan niyang tanong kay Lourdes, ang tanong na iyon ang pinakamahirap sagutin. Wala, mariing sagot ng ina. Hindi ninyo kasalanan. Ngunit alam niyang ang mga batang tulad ni Paulo ay madalas nagdadala ng bigat na hindi kanila. Isang araw, dumating ang maliit na padala mula kay Rogelio, kaunting pera, walang sulat. Hindi nagdiwang si Lourdes, tinanggap niya ito bilang obligasyon, hindi bilang awa. Inilaan niya iyon sa matrikula ni Rina at sa mga pangunahing pangangailangan ng bahay. Walang pasasalamat na ipinadala, walang galit na ibinalik. Sa gabing iyon, nagtipon-tipon silang magkakapatid sa maliit na sala. Walang nag-utos, walang nagplano. Parang kusang loob na kailangan nilang magkalapit. Ano na tayo ngayon? Tanong ni Daniel, hindi mapanumbat kundi naghahanap. Saglit na nag-isip si Maribel. Tayo pa rin, sagot niya. Mag-isa man siya doon, tayo magkakasama dito. Tumango si Rina. Hinawakan ni Paulo ang kamay ng ate niya. Sa sandaling iyon, may tahimik na kasunduan na nabuo. Hindi sa salita, kundi sa kilos. Ang mga anak ng desisyong hindi nila pinili ay natutong magpatuloy. Hindi dahil madali, kundi dahil wala silang ibang pagpipilian. Ang sugat ay naroon pa rin, ngunit sa bawat araw na lumilipas, natututo silang mabuhay kasama nito. Hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga taong may kakayahang bumuo ng sarili nilang landas. At sa gitna ng lahat, si Lourdes ay nanatiling nakatayo. Hindi dahil hindi siya nasasaktan, kundi dahil alam niyang ang pagbagsak niya ay magiging pagbagsak ng lahat. Dumating ang panahong ang bawat isa sa kanila ay kailangang harapin ang sariling pangarap, ang mga pangarap na minsang buo ngunit nasugatan ng mga desisyong hindi nila ginawa. Sa bahay ni na Lourdes, ang umaga ay nagsisimula sa katahimikan at nagtatapos sa pagod, ngunit sa pagitan ng mga oras na iyon, may mga lihim na pangarap na pilit binubuhay. Si Maribel ay natutong magtrabaho ng higit pa sa inaasahan sa kanya. Sa karinderya, hindi na lamang siya tagapagsilbi. Siya rin ang inaasahan kapag may kulang, kapag may problemang kailangang ayusin. Napansin iyon ng may-ari at unti-unti siyang binigyan ng mas malaking responsibilidad. Ngunit sa tuwing makakakita siya ng mga estudyanteng naka-uniforme, may kirot sa dibdib, alaala ng mga aklat na iniwan. Nang silid-aralang hindi niya natapos. Isang gabi umuwi siyang may dalang papel. Hindi ito resibo o listahan ng bayarin, kundi isang aplikasyon para sa Alternative Learning Program. Tahimik niyang inilapag iyon sa mesa. Nanay, sabi niya, maingat ang boses. Gusto ko pong subukan ulit. Tumingin si Lourdes sa papel, saka sa anak. May luha sa kanyang mga mata, luha ng panghihinayang at pag-asa. Kung kaya mo, sagot niya, suportado kita. Si Daniel naman ay mas lalong naging abala sa trabaho sa talyer. Ang bawat araw ay pare-pareho. Ingay ng makina, bigat ng bakal, pawis na tumutulo sa lupa. Ngunit sa likod ng kanyang galit, may isang pangarap na hindi niya sinasabi kanino man. Ang makapag-aral muli, ang magkaroon ng trabahong hindi lang umaasa sa lakas ng katawan. Ngunit sa tuwing may isip niya ang ama, bumabalik ang tanong kung may saysay pa bang mangarap. Isang hapon, habang pauwi siya, nakita niya si Rina na nagbabasa sa ilalim ng puno. Lumapit siya at umupo sa tabi nito.
Bakit hindi ka sumusuko? Tanong niya bigla. Tumingin si Rina sa kanya. Dahil kapag sumuko ako, parang pumayag na rin akong tama ang ginawa niya. Hindi na nakasagot si Daniel. Sa unang pagkakataon, may tumama sa kanya na higit pa sa galit, isang tahimik na pag-unawa. Si Rina ay patuloy na nag-aral ng buong sipag, hindi dahil sa pangarap na umalis, kundi dahil sa pangarap na bumalik, balang araw, bilang isang guro na magtuturo sa mga batang may kwentong katulad ng sa kanila. Sa bawat mataas na marka, parang unti-unti niyang binubuo ang kumpiyansang minsang gumuho. Si Paulo ay lumalaki na may mga tanong na hindi na niya tinatanong ng malakas. Natuto siyang magbasa ng mag-isa, minsan ay ginagaya ang boses ng ama sa mga kwentong binabasa ng ate niya noon. Ngunit, sa tuwing may programang pangtatay sa paaralan, tahimik siyang umuupo sa likod, hawak ang papel na hindi niya alam kung kanino ibibigay. Napansin iyon ni Lourdes. Isang gabi, naupo siya sa tabi ng bunso. Hindi mo kailangang maging katulad niya, sabi niya. Hindi mo kailangang maghintay sa kanya. Tumango si Paulo, bagaman hindi pa lubos na nauunawaan ang bigat ng mga salita. Ngunit naramdaman niya ang yakap ng ina, isang yakap na sapat para sa gabing iyon. Sa mga panahong iyon, bihira na ang padala ni Rogelio. Kapag may dumarating man, tinatanggap iyon ni Lourdes ng walang emosyon. Ang pera ay naging kasangkapan lamang para mabuhay, hindi na simbolo ng ugnayan. Unti-unting natutunan ng pamilya na ang pangarap ay maaaring masugatan, ngunit hindi kailangang mamatay. Sa Bao dumating ang balitang hindi inaasahan sa isang ordinaryong araw. Isang tawag mula sa malayong bansa. Ang pangalan ni Rogelio ang lumitaw sa maliit na cellphone ni Lourdes. Matagal niya itong tinitigan bago sinagot, parang sinusukat kung gaano nakabigat ang kaya pa niyang pasanin. Lourdes, bungad ng tinig na minsan niyang minahal, ngayon ay tila pamilyar ngunit banyaga na. May sakit ako. Hindi agad sumagot si Lourdes. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone na parang maaaring mahulog anumang sandali. Anong sakit? Tanong niya, diretso, walang emosyon. Hindi ko pa alam ang lahat, sagot ni Rogelio. Pero kailangan ko ng tulong. Sa sandaling iyon, parang bumukas ang isang pintuan sa loob ni Lourdes, isang pintuang matagal na niyang isinara. Sa likod nito ang lahat ng galit, lahat ng luha, lahat ng tanong na hindi nasagot. Ngunit kasabay noon, may isang mas tahimik na tinig. Ang tinig ng isang inang natutong magdesisyon hindi para sa nakaraan, kundi para sa mga anak. May pamilya ka na dyan, sabi niya, doon ka humingi ng tulong. Tahimik ang linya. Hindi nila ako kayang suportahan, sagot ni Rogelio. Ikaw lang ang naiisip ko. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Hindi dahil wala nang sasabihin, kundi dahil may mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Tinapos ni Lourdes ang tawag ng walang pangako, walang pang-aliw. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Parang unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Nang gabing iyon, tinipon niya ang mga anak. Hindi para magbalita, kundi para magtanong. Kung dumating ang araw na humingi ng tawad ang tatay ninyo, maingat niyang simula. Ano ang mararamdaman ninyo? Nagkatinginan ng magkakapatid. Si Maribel ang unang nagsalita. Hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin, sabi niya. Pero ayokong mabuhay na may galit. Si Daniel ay tahimik, matagal bago siya nagsalita. Hindi ko siya hinahanap, wika niya. Pero ayokong maging katulad niya. Si Rina ay humigpit ang hawak sa kamay ni Paulo. Gusto kong maintindihan, sabi niya. Kahit hindi ko matanggap. Si Paulo ay tumingin sa ina. Pwede ba akong magalit? Tanong niya. Kahit sandali lang? Hinaplos ni Lourdes ang buhok ng bunso. Pwede, sagot niya. Lahat ng nararamdaman mo ay may lugar. Sa gabing iyon, walang desisyong ginawa, ngunit may isang bagay na naging malinaw. Ang pagpapatawad ay hindi utang na kailangang bayaran, kundi isang pagpiling darating lamang kapag handa na ang puso. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang isa pang tawag.
Mas mahina na ang boses ni Rogelio. Humihingi siya ng paumanhin, hindi perpekto, hindi buo, ngunit totoo sa sariling paraan. Hindi siya humingi ng pagbabalik, humingi lamang siya ng kapatawaran. Nakinig si Lourdes, hindi siya sumagot agad. Sa huli, sinabi niya ang tanging kaya niyang ibigay sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung kailan, pero narinig kita. Pagkatapos ng tawag, tahimik siyang umiyak, hindi dahil bumalik ang sakit, kundi dahil unti-unti na niyang pinakakawala ng bigat. Hindi pa kapatawaran, ngunit simula ng paghinga. Ang bigat ng patawad ay hindi nasusukat sa isang sandali. Ito ay binubuo ng maliliit na hakbang, pakikinig, pag-amin, at ang tapang na huwag manatili sa galit. Sa pamilyang ito, ang patawad ay hindi pa dumarating, ngunit ang daan patungo rito ay nagsimula na. At minsan, sapat na ang simula upang magpatuloy. At maliit na tagumpay, isang sahod na nadagdagan, isang markang tumaas, isang araw na walang gutom, may nabubuong bagong lakas. Ang kanilang mga pangarap ay hindi na tungkol sa pagbabalik ng ama o sa paghilom ng nakaraan. Ito ay tungkol sa hinaharap na sila mismo ang bubuo, isang hakbang sa bawat araw, isang desisyon sa bawat pagsubok. At sa gitna ng lahat ng iyon, may tahimik na paniniwala na unti-unting umuusbong sa kanilang puso, na kahit sugatan ng simula, maaaring maging buo ang wakas, kung hindi man perpekto, sapat upang matawag na sariling tagumpay. Lumipas ang panahon na hindi na nila binibilang sa mga buwan o taon, kundi sa mga pagbabagong tahimik na dumarating. Sa bahay ni Lourdes, hindi na usapin kung babalik pa si Rogelio, kundi kung paano patuloy na mabubuhay ang pamilyang unti-unting natutong umangkop. Si Lourdes ay naging regular na empleyado sa panaderya. Hindi man malaki ang sahod, sapat ito upang hindi na mangamba sa bawat araw. Natuto siyang humawak ng pera nang mas maingat, magtabi para sa biglaang pangangailangan, at higit sa lahat, magtiwala sa sariling kakayahan. Ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng pagod, ngunit may liwanag na hindi madaling patayin. Natuloy si Maribel sa Alternative Learning Program. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, nag-aaral siya sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. Hindi madali ang pagsabayin ng pag-aaral at trabaho. Ngunit sa bawat natatapos na aralin, parang unti-unti niyang binabawi ang sarili. Hindi na niya hinahabol ang nawalang panahon. Tinatanggap niya ito at ginagamit bilang lakas. Si Daniel ay bumalik sa eskwela. Hindi dahil pinilit siya, kundi dahil pinili niya. Isang umaga, kusa siyang nagpaalam kay Lourdes na mag-i-enroll muli. Walang drama, walang paliwanag. Ang desisyon ay tahimik, ngunit matatag. Sa talyer, paminsan-minsan pa rin siyang tumutulong, ngunit hindi na doon umiikot ang kanyang mundo. Si Rina ay nagtapos na may karangalang hindi niya ipinagyabang. Tahimik siyang ngumiti nang ibigay sa kanya ang sertipiko. Sa isip niya, ito ay para sa ina, para sa mga kapatid, at para sa batang sarili na minsang natakot mangarap. Nagsimula siyang mag-ipon para sa kolehiyo, kahit hindi pa malinaw ang landas. Si Paulo ay lumaki na mas maunawain kaysa sa karamihan ng kaedad niya. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa ama. Ngunit kapag mapagkakataon, hindi rin niya ito tinatanggihan sa alaala. Sa paaralan, natuto siyang makipagkaibigan nang hindi inihahambing ang sarili. Ang kakulangan ay hindi na niya kinahihiya. Tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang kwento. Isang araw, dumating ang sulat mula kay Rogelio. Hindi ito hingi, hindi rin ito paliwanag. Isang paumanhin na mas malinaw kaysa sa mga nauna, at isang pangakong hindi na mag-aantay ng kapalit. Hindi na niya hinihingi ang pagbabalik o ang tawad. Inaalok lamang niya ang paggalang sa desisyon ng pamilya. Binasa iyon ni Lourdes ng dahan-dahan. Hindi siya umiyak. Tinupi niya ang sulat at inilagay sa kahon ng mga alaala. Hindi bilang tanda ng sakit, kundi bilang patunay ng isang yugto na natapos. Kinagabihan, nagsalo-salo ang pamilya sa hapag, simpleng pagkain, payak na usapan.
ngunit may kakaibang gaan sa hangin. Walang puwang ang galit, may espasyo na lamang para sa katahimikan at pagtanggap. Tayo na lang ba? Tanong ni Paulo, inosente ngunit malinaw. Ngumiti si Lourdes. Matagal na, sagot niya. At sa sandaling iyon, napagtanto nilang ang pagiging buo ay hindi laging nangangahulugang kumpleto ang lahat ng bahagi. Minsan ang buo ay yaong hindi na naghihintay sa nawawala, kundi pinahahalagahan ang naririto. Ang kanilang pamilya ay nagbago ng anyo, mas payak, mas tahimik, ngunit mas totoo. Hindi perpekto, hindi ideal, ngunit matatag. Isang pamilyang sinubok ng kahirapan at pagkawalay, ngunit piniling magpatuloy ng magkakasama. Dumating ang araw na hindi na nila napansin kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Walang isang malaking pangyayari, walang dramatikong tagpo. Ang pagbabago ay dahan-dahan, parang pag-usbong ng liwanag sa madaling araw, hindi biglaan, ngunit tiyak. Sa umagang iyon, maagang nagising si Lourdes. Nakaugalian na niya ang ganitong oras, ngunit ngayon ay iba ang pakiramdam. Hindi na mabigat ang dibdib. Habang nagtitimpla siya ng kape, nasilayan niya ang mga anak na isa-isang bumabangon, may kanya-kanyang direksyon, may kanya-kanyang pangarap. Si Maribel ay naghahanda para sa pagsusulit sa alternative learning program. May kaba sa kanyang mga mata, ngunit may kumpiyansa sa tindig. Hindi na siya ang dalagang nagbitaw ng pangarap dahil sa kahirapan. Isa na siyang babaeng marunong bumalik at magpatuloy. Si Daniel ay nagbibihis para sa paaralan, dala ang mga aklat na minsang iniwasan niya. Hindi na siya galit, hindi na rin nagmamadali. Ang kanyang katahimikan ngayon ay hindi na bunga ng hinanakit, kundi ng malinaw na layunin. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi sa pagtalikod, kundi sa pagpili ng mas mahirap ngunit mas makabuluhang landas. Si Rina ay abala sa pag-aayos ng mga papel para sa kolehiyo. Ang pangarap niyang maging guro ay hindi na lamang lihim na dasal. Ito ay plano, maingat, praktikal, at puno ng pag-asa. Hindi man tiyak ang lahat, sapat na sa kanya ang hakbang na ginagawa. Si Paulo ay nakaupo sa mesa, nagbabasa. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa ina, tila sinisiguro na naroon pa ito. Lumaki siyang may kakulangan, ngunit hindi nabawasan ang kakayahang magmahal at magtiwala. Ang kanyang ngiti ay payak, walang bigat ng nakaraan. Sa hapagkainan, nagsama-sama silang muli, tulad ng dati, ngunit hindi na katulad ng dati. Walang banggit sa ama, hindi dahil bawal, kundi dahil hindi na kailangan. Ang sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na sariwa, hindi na ito humahawak sa kanilang bawat galaw. Isang hapon, nakatanggap si Lourdes ng balita. Pumasa si Maribel. Tahimik lamang silang nagdiwang. Isang simpleng handa, isang yakap, isang pasasalamat. Walang palakpak, walang sigawan. Ngunit sa puso ng bawat isa, may pagkilalang malalim at totoo. Kinagabihan, naupo si Lourdes sa tabi ng bintana tulad ng dati niyang ginagawa noon. Ngunit ngayon, hindi na siya naghihintay. Tumingin siya sa madilim na kalsada at ngumiti. Isang ngiting hindi na umaasa sa pagbabalik ng nakaraan, kundi sa katiyakan ng kasalukuyan. Naalala niya ang pangakong iniwan sa paliparan, ang mga salitang puno ng pangarap ngunit kulang sa paninindigan. Hindi na siya galit. Hindi na rin siya naghahanap ng paliwanag. Ang natutunan niya ay mas mahalaga, na ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng mga nananatili, kundi ng mga piniling manatiling totoo sa isa't isa. Ang kanilang tagumpay ay hindi nasukat sa yaman o ginhawa. Ito ay nasukat sa kakayahang bumangon araw-araw, magmahal kahit nasaktan, at magpatuloy kahit may kulang. Isang tahimik na tagumpay, hindi ipinagmamalaki ngunit pinahahalagahan. At sa huli, ang pamilyang sinubok ng kahirapan at pagkakawatak ay natutong mabuhay hindi bilang mga iniwan, kundi bilang mga piniling manatili, magkakasama, buo sa sariling paraan, at handang harapin ang bukas ng may dignidad at pag-asa. Wakas,